Hinatid ako ni Tristan kinaumagahan after namin mag-breakfast sa yate. Actually, gusto pa niya na magstay kami doon, pero tumanggi na ako dahil baka magalit na sa akin si kuya at papa. Isa pa, baka hindi na ako tuluyang makalakad pag hindi pa ako umuwi dahil knowing Tristan, hindi na naman ako titigilan nito. Kanina lang bago kami mag-breakfast, ako munang inalmusal niya. Well, hindi naman ako makatanggi kasi gusto ko din naman at wala akong lakas para tanggihan si Tristan. I'll see you at the office, sabi ko after giving him a kiss on the lips. You can rest me, amor. Bukas ka na lang pumasok, nang sunduin kita mamaya. Let's have dinner. Kontra ni Tristan sa plano, pero hindi naman ako pumayag. I miss the company. Gusto ko rin naman alamin ang lagay nito habang wala ako. Although nabanggit na sa akin ni Rachel, na madalas na mapunta si kuya para i-check ang shares ng Dolzeza. Papasok ako today. Wala akong gagawin sa bahay. Sabi ko dito. Are you sure? Tanong ni Tristan sa akin, and I just nodded. Get ready. Babalikan kita, mi amor. What? Takang tanong ko sa kanya. Sabay tayong papasok. Sige na, pumasok ka na. Babalik ako agad. Utos niya sa akin pero pinigilan ko to. Mahirap kasi kung babalik pa siya. Kaya naman sinabi ko maghintay na lang siya sandali. Kukuha lang ako ng damit, love. Doon na ako maghahanda sa unit mo. Sabi ko pa dito. Are you sure? Tanong pa ni Tristan. Yes, love. May hirapan ka kung babalikan mo pa ako. Sabi ko, saka ko agad na tumalikod para pumasok sa bahay. Naabutan ko si Granny at si Papa na nasa sala at may pinag-uusapan. Papa, Granny. I kissed them both on the cheeks na makalapit ako sa kanila. Sit down. I heard Kuya Jacob's voice behind me. Kaya naman nilingon ko to agad. Kuya, Tristan is outside. I'll just get some stuff and... I said sit down. Malakas at tila kulog ang boses ni Kuya, kaya napaupo naman ako agad sa sofa. Okay, fine. You don't have to shout, Kuya. Nanlaki pa ang mga mata ko dahil sa gulat sa pagsigaw niya. Where is that Montefalcon? Tanong nito sa akin. He is in the car. What is this about, Kuya? Tanong ko dito. Narinig ko si Kuya na inutusan ng isang kasambahay na tawagin si Tristan. At hindi naman nagtagal ay pumasok to. Sit down. Utos ni Kuya kay Tristan. Good morning, senyor, senyora. Bati ni Tristan kay Papa at Lola. Kuya? Medyo frustrated na tanong ko. Montefalcon, do you think you can just snatch my sister away just like that? Mataas na naman ang boses ni Kuya at masama ang tingin nito kay Tristan. I just wanted to talk to her, Jacob. You know that I have waited for her to come back. Paliwanag ni Tristan. Alam ko na kung bakit nagkakaganito si Kuya. Marahil nagalit to dahil sa ginawa ni Tristan. Akala ko ba alam ni Kuya na magkasama tayo? Bulong ko kay Tristan, pero hindi na to nakasagot dahil naglitanya na naman si Kuya. Yes, you wanted to talk. Did you two just talk, ha? All night? Pakiramdam ko na mula ang mukha ko sa sinabi ni Kuya. Nagagalit to, obviously sa hindi ko pag-uwi kagabi. Stop it, Jacob. They are both grown up and they love each other. Leave them alone. Saway naman ni Granny kay Kuya. Granny? Stop it, Jacob. You are being unreasonable. Your sister knows what she is going. Right, Pumpkin? Baling naman ni Granny sa akin. Tumayo naman ako para lapitan si Kuya. Niyakap ko to, saka ko to binulungan. Kuya, I love him. We love each other, and we are asking for your blessing. Napahinga na malalim si Kuya, saka tumingin sa akin. I just want you to be happy, Denise. I love you. And if you really love that guy, I won't interfere. Sabi sa akin ni Kuya. Tumayo naman si Tristan at lumapit sa amin. I will love her for the rest of my life, Jacob. You don't have to worry. She's my life. Sabi naman ni Tristan kay Kuya. Just be sure, Montefalcon. One tear, and I will smash your head. You understand? Banta nito, kaya siniko naman si Kuya. I'm serious. Inis na sabi ni Kuya habang si Papa naman ay tumatawa. I'll just go get my things, Kuya.
Tristan and I will go to work today. Paalam ko sa mga tao sa sala. Kailangan na naming umalis bago pa humabang trantong si Kuya. Go ahead, Ma'am Kane, Granny said. Kaya naman agad na akong umakyat sa kwarto ko. Kumuha ko ng ilang damit at mga gamit ko, saka inilagay sa maleta. Hindi naman ako titira kay Tristan, pero mainam na rin na may gamit ako doon, just in case. Pagbaba ko sa hagdan, ay may masaya na naman silang nag-uusap sa sala. Mukhang hindi na bad trip si Kuya, kaya naman I felt relief. Mas gusto ko syempre na magkasundo si Tristan ng pamilya ko. Take care, Pumpkin, sabi ni Papa na magpaalam na ako sa kanila. Tumango lang naman si Kuya nang humalik ako sa pisngi niya. Brat, sabi ni Kuya sa akin pagkatapos ko siyang halikan. Ninitian ko to na matamis. Tiya mo, Kuya. Niyakap ko si Kuya na mahigpit. Alam ko naman na gusto lang ni Kuyang alagaan at mahalin ako. For the past years, Kuya, you have been there for me. Thank you for taking care of me. I promise you, I will be happy this time. Sabi ko sa kanya. Tiya mo, Cirolina. You will always be our princess. I am so lucky to have found them, my family, and of course Tristan. He will always be my greatest love. Magkahawa kaming pumasok ni Tristan sa kumpanya. Kaya naman lahat ng nakakasulubong namin hindi makapaniwala sa nakikita nila. Sa executive elevator kami sumakay, and I can't help but be happy na nandito uli ako. Masaya na ako natapos ng pag-iisa ko, and this time, hindi na ako papayag na may mamagitan pa sa amin ni Tristan. Hinatid muna ako ni Tristan sa office ko kung saan nandun si Rachel na hinahanda ang mga hiningi kong papeles. Tinawagan ko na kasi to kanina habang nasa biyahe kami. Tristan kissed me bago siya lumabas ng opisina. Kaya naman sumimango tong si Rachel at nagpapadyak. Hoy, mga insensitive na tao. Just in case you forgot, nandito pa ako, no? Single pa rin ako, kaya utang na loob, bawal inggitin. Maracle yun ni Rachel, kaya natawa kami pareho ni Tristan. Kasi naman Rachel, masyado kang pihikan. Sa 5 kakilala ko naka-blind date mo, imposibleng wala ka nagustuhan ni isa sa kanila. Sagot ni Tristan. What? Nakipag-blind date ka pero wala pa rin? Tanong ko dito. Ano nga magagawa ko kung wala akong type? Napailing pa ito. Ay humanda ka na maging old maid. Biro ni Tristan kaya napasimango to lalo. Bahala na nga kayo dyan. Ako na naman ang nakita nyo. Inis na sabi ni Rachel saka lumabas ng opisina ko. Lagot ka. Galit sa'yo si Rachel. Pananakot ko dito pero nagkibit balikat lang to. Sanay na ako sa kaibigan mo? Tristan said saka lumapit sa akin. And he kissed me on my lips. I'll see you later, mi amor. Tumango lang ako dito as I watch him walk out of my room. Sumabak agad ako sa trabaho pag alis ni Tristan. I checked truly the financial status at nakita ko na stable naman ang kumpanya. After the launch of Denise collection, ay naging mas matatag ang Bella Dolceza. Malapit na ulit mag-summer, so kailangan na naming maghanda para sa bago naming summer collection. Nagpatawag agad ako ng meeting sa conference room para sa mga designers ng Bella Dolceza at masaya ang lahat na makita ko ulit lalo na si Micah. Kamusta ka na, Miss Denise? Mabuti naman at bumalik ka na. Masayang salubong sa akin ni Micah. I'm fine. Kayo dito, kamusta? Tanong ko na makaupo na kami lahat sa mesa. Naku, Miss Denise, palagi kami stress dahil sa kasungitan ni Sir Tristan. Sumbong ni May sa akin. Oo nga po, ma'am. Sobra po. Akala mo po lagi may period? Sumbong naman ni Gina. Kaya nga po ngayon nagbalik na kayo, mababawasan ang kasungitan ni Sir. Sabi pa ng isang designer. O siya, tama na Marites, trabaho na tayo. Pigil ni Micah sa mga tao niya. Okay. Panimala ko kaya naman natahimik na ang lahat. Malapit na tayo mag-launch ng bago nating summer collection. At ang gusto ko, ma-highlight naman ang mga designs nyo. Nakita ko ang tuwa sa mata ng mga designers namin. Kaya naman naisip ko na tama talaga naging pasya ko. Kakatapos lang ng launch ng Denise collection. Kaya naisip ko na dapat mag-shine din kayo, right? Yes, ma'am.
Sabay-sabay nilang sagot. We only have a month and a half so kailangan bilisan natin, okay? Yes, ma'am. I can see that everyone is excited. And from your design, I will choose 2 design na ilalagay ko for executive production. Plus may bonus na may-ari ng designs na mapipili ko. Naghiyawan ng lahat. Nakita ko naman ang hard work ng mga ito, kaya naman gusto ko silang bigyan ng chance to prove themselves more. I know, it will be a busy month for all of us, but I trust my team. Alam ko na we are on the right track. Naging busy kami for the past weeks para sa gaganaping summer collection launch ng Bella Dulceza. Everything is in the proper place at nakaayos na ang lahat. Naging mahirap lang sa una dahil wala si Audrey. Nasa US kasi ito ngayon kasama ni Alan para dalawin ang parents ng huli. Hindi ko taga-akalaan na may nabuong pag-iibigan sa dalawang to. Kaya naman hindi hintay kong pag-uwi nila dahil na-miss ko din silang talaga. Tristan and I checked the venue and it was all good. I just hope it will be a success too, gaya ng mga nagdaang lunch. Are you excited? I'll felt Tristan's arms on my shoulder so I smiled saka ko sumandal ako sa balikat niya. Yes, love. Sana maging okay ang lahat. I don't know, pero bigla kasi akong kinakabahan at hindi ko maipaliwanag ang kabang yon. Don't worry, mi amor. Inayos natin lahat, so I guess wala tayong magiging problema. Napatango ako dito, saka ko yumakap sa kanya, hanggang sa lisanin namin ang lugar na magkahawak kamay. The lunch will be tomorrow, so I'm keeping my fingers crossed. Hinatid ako ni Tristan sa bahay dahil dito siya magdi-dinner kasama ng pamilya ko. Nakikita ko naman na close na taga sila ni Papa at Kuya. Actually, sila na nga lang ang nag-uusap the whole time. Kaya hinayaan ko na lang dahil si Granny naman ang kausap ko. After the lunch, ay babalik na sila sa Milan. Hinintay lang nilang event dahil nakabakasyon naman daw sila from work. Come visit us at Milan when you are not busy, sabi ni Papa kay Tristan habang nasa sala kami at nagkakape. Sure sir, after the event, we will fix our schedule. I'm sure Denise misses her mom, Amber and Hans. Sagot ni Tristan. That's great. It will look forward to that. Sagot naman ni Papa. Nagkwentuhan pa sila ng ilang sandali hanggang sa magpaalam ni si Papa sa Granny at magpapahinga. 2 bottles? Tanong ni Kuya kay Tristan at syempre pumayag naman yung isa dahil bawal siyang tumanggi kay Kuya. Natawa ko nang maalala ko ang nangyari noon. Nakipag-inuman siya sa papa ni Allen at yun ang dahilan kung bakit ako nadali ni Tristan. Hinalikan niya ako at tumango ako, kaya ang dating sa kanya, girlfriend na niya ako. I leave you too, okay? Paalam ko sa kanila dahil knowing Kuya, fake news ang 2 bottles sa sinasabi niya. Okay, I'll take care of Tristan. Sabi naman ni Kuya. Nag-shower muna ako saka ko tinuyo ang buhok ko bago ako nahiga sa kama. Medyo pagod talaga ako ngayon, kaya naman nagpasya na ako matulog. Kinuha ko muna ang phone ko saka ko tinext si Tristan. Matutulog na ako, love. I'll see you tomorrow. Huwag ka masyado maglalasing, ha? Hindi naman nagtagal ay nag-reply si Tristan. Good night, mi amor. Sleep tight. Pagbibigyan ko lang ang kuya mo. I love you. Okay, love. Drive safely. I love you too. Nilapag ko na ang phone ko, saka ko nahiga para makatulog na. Kailangan ko pa rin pumasok bukas sa office for the final check para sa lunch. Nagdasal muna ako para magpasalamat sa Panginoon at humiling na sana maging maayos ang lunch bukas. I closed my eyes, then I dozed off to sleep. Hindi ko alam kung anong oras na, pero naramdaman ko na may tumabi sa akin. Naamoy ko ang pabango niya. Kaya naman alam ko na si Tristan yun. Hey, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Hinatid kong kuya mo sa kwarto niya. Lasing na lasing eh. I am sleepy kaya hindi ko na kaya mag-drive. Sumbong ni Tristan sa akin. Madami ka bang nainom? Tanong ko dito. No, mi amor. I'm just sleepy. Kaya tinuro ko dito ang kuya mo. Sabi niya kwarto mo daw to. Napailing na lang ako sa narinig ko. Talaga bang si kuya ang nagturo kung nasaan ang kwarto ko? Aba, lasing nga siguro to. Gusto mo bang magbihis?
Tanong ko dahil naka-jeans pa siya at shirt and she may not be comfortable sleeping in it. Tumayo naman agad si Tristan at naghubad ng t-shirt at pantalon niya saka nahiga sa tabi ko. Why would Kuya show you my room? Tanong ko habang nakaunan ako sa dibdib niya. Lasing eh. Katwiran naman ni Tristan. Nilasing mo ata para makapusit ka dito eh. Kastigo ko kay Tristan. Hey, that's not true. Depends sa niya. You'll stay again with me. Pag bumalik na sila sa Milan, okay? Okay, love. Papayag ko naman. Dahil alam ko na hindi to papayag na maiwan lang ako dito nag-iisa. Let's sleep, mi amor. Marami tayong aasikasuhin bukas. Kinabig ni Tristan ako palapit sa kanya after he said goodnight and kissed my forehead. Pagising ko kinabukasan, ay wala na si Tristan sa tabi ko. Anong oras kaya siya nagising? Nang sulyapan ko ang orasan ay 7:00 pa lang ng umaga. Maaga kaya siyang nagising? Agad ako nagpunta sa banyo para mag-ayos at para maghanap ko tuloy si Tristan. Patakbo akong bumaba sa hagdan at naabutan ko naman si Papa at Granny sa dining area. Good morning, Pumpkin! Batni ni Papa, kaya pinag-aralan ko ang reaksyon niya. Pero mukhang normal naman to at walang alam. Where is Kuya? Tanong ko while the maid placed a cup of coffee in front of me nang maupo ako sa mesa. Good morning! Ulit-ulit ni Papa, kaya napatayo ko bigla at yumakap dito sabay halik sa pisngi niya. I'm sorry, Papa. Good morning. Bati ko naman dito. Ganun din ang ginawa ko kay Granny. I think he's still asleep, Pumpkin. I heard he had drunk last night with Tristan. Sabi naman ni Granny habang bumabalik ako sa pwesto ko. Yes, Granny. I left them last night. I went to sleep early. Sabi ko saka humigop ng kape. Good morning. Bati naman ni Kuya sa likuran and almost choked dahil sa gulat ko. You always do that, Kuya. Inis na sabi ko dito and I heard him chuckle. Hinalikan niya ang sentido ko after he said good morning. Humigop uli ako ng kape nang tumabi sa akin si Kuya at magtanong, Where is Tristan? Naibog ako ang kape sa pagkabigla ko habang si Papa at Granny naman ay nagtaka sa akin. Are you okay, Pumpkin? Tanong ni Papa habang pinupunasan ko ang bibig ko ng table napkin. Hey, Sarelina, tayo Ben? Nag-aalala namang tanong ni Kuya habang tinatapik pa ang likod ko. Pinandilatan ko to ng mata pero nagtatanong lang ang mga mata niya sa akin. Sa sobrang kalasingan ba nito? Hindi nito naaalala na siya pang magturo ng kwarto ko kay Tristan? I'm fine. Sabi ko na lang para matapos na ang pagtatanong nila at tahimik na lang akong kumain ng breakfast. Nagtanong sila tungkol sa lunch and they are excited to see it bago sila bumalik ng Milan. I'm sure it will be another hit. I heard Bella's designer are also good. Sabi ni Granny. Yes, Granny. The designs are excellent. I'm sure they will do a great deal in the market. Pagyayabang ko kay Granny dahil taga namang magaganda lahat ng ilalabas namin ngayon sa collection. That's great. I can't wait. Sabi naman ni Papa. Pagkatapos ng breakfast, ay umakyat na ako sa kwarto ko para makapaghanda na para sa pagpasok ko sa office. I saw Kuya leaning at my door and smiling from ear to ear, kaya naman napataas ang kilay ko. What is it, Kuya? Tanong ko dito, although may ideya na ako kung saan pupunta to. Where is Tristan? Where did you hide that boring thing? Tanong niya pa sa akin with those smoking eyes of him. Hey, I didn't hide him, Kuya. Depends ako, pero ngumisi lang to. He sleep her, am I right? Nang aasar pa ang tinig nito. Because you made him do it. You even showed him my room. Nandudumilat ang mata ko sa inis ko, pero natatawa lang to sa akin. Hey, it's not as if you're not sleeping together already, right? Hinampas ko to sa braso, so he just laughed. So where is he? Tanong niya naman ni Kuya. He left early. Maybe I was still sleeping. Sagot ko dito. Are you sure? Pangaasar pa rin niya sa akin, so I glared at him. Okay, fine. That's what I want to hear. I'll see you later. I will sleep little more.
Paalam nito sa akin. My headaches. Damn that alcohol? Reklamo ni kuya. Inom pa more. Sagot ko saka ko pumasok sa kwarto. I heard you, brat. Pahabol niya pa, kaya sinara ko na ang pinto. Sobrang makalokohan taga si kuya, but I love him so much. He always wants the best for me and is always ready to protect me. Papasok na sana ako sa banyo na magring ang phone ko. It was Tristan. Hello, love? Why are you not answering? Kanina pa akong tumatawag. Medyo galit ito. I can say from the tone of his voice. Galing ako sa baba. We had breakfast. Saan ka ba nagpunta? Maaga ko umalis, mi amor. Mahirap na. Baka abutan ako ng umaga dyan magalit ng papa at si Granny. Paliwanag niya sa akin. Okay, that's good. Kita na lang tayo sa office. Sabi ko dito. Are you sure? Ayaw mo bang sunduin kita? I can drive, Tristan. Babalikan mo pa ako dito, hassle pa. Pigil ko dito. Okay, take care, okay? Dahan-dahan sa pagdadrive. Bili niya sa akin. Okay, love, I love you. I have to stop him from nagging me. I love you too. Sagot niya, kaya naman nagpaalam na ako para makapaghanda na din ako. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.